we are celebrating the Kartik month. It is a auspicious month, 1 month celebration para ipagdiwan yung pastime ni Krishna at ang kanyang mother, si Mother Yashoda. So, yung mga nasa Christian faith, Catholic faith, meron kayong tinatawag na mother and child, no? So, ganun lang din, parang ano lang siya, mother and child. Mother Yashoda and Krishna yung child. So, and this happens 5,000 years ago. So, it means even before the birth of Christ, no? So, yung pastime na yan, nangyari 5,000 years ago sa Vrindavan. Vrindavan is a holy place in India. Okay. So, very special itong pastime na itong Damodar Lila. Isipin nyo, sineselebrate natin siya for 1 month. Ganun siya ka-special. Every year, sineselebrate. No? Unlike yung mga ibang pastime, 1 day lang yung celebration, di ba? Pero yung pastime na to, 1 month. Diba? So, makita nyo yung kung gaano siya ka-special. Kasi, ito yung pinaka-paborito ng lahat. Diba? Kaya, Brajendra Nandana, the darling of Braj. Dahil sa pastime na to, naging very dear sa kanila si Krishna. Talagang kinatuwalin ng karamihan. Kaya nangyari, sinelebrate nila buong isang buwan. Diba? Sipin nyo isang buwan nila sineselebrate. Tapos, every night for 30 days, nire-recite natin yung Damodar Astakam. Okay, so even, sabi nga nila, kahit wala kayong faith, walang mantra, walang proper paraphernalia, hindi kayo properly prepared yung purification, hindi kayo naligo, or wala kayong proper purification, hindi kayo initiated, hindi naman kayo Brahmin. So, kahit lahat ng disqualification, kapag nag-offer ka ng lamp kay Damodar, makukuha mo lahat ng benefits ng mga nag-perform ng austerity for so many years. So, iba kasi yung mga spiritualists, mga yogi, para magkaroon silang spiritual benefit, they need to perform and kailangan nilang magkaroon ng napaka-hirap na disiplina sa kanilang sarili para makamit lamang nila yung spiritual na benepisyo. Pero, itong buwan na to, kahit wala ang qualification, kahit hindi ka naniniwala, kahit hindi mo alam kung ano yung ginagawa namin, mag-offer ka lang lamp. Yung makukuha ang benepisyo, ganun din yung makukuha ng mga nagpe-perform ng mahabang panahon. Pero ikaw nakuha mo lamang sa ilang segundong pagtikot ng lamp. Kaya ganun na lamang yung mercy na binibigay ng mga devotee ngayong buwan na to. As much as possible, gusto natin na mas maraming mga tao na mag-offer ng lamp o makakita kay Yashoda Damodar. Dahil nga yung benefit ngayong buwan na to. Ibang klase kasi ngayong buwan na to. So, pag nag-chant ka, sabi nga nila, pag nag-chant ka ng isang round, ay equivalent ng ilan? Kapag ngayong month ka nag-chant ng Kartik. 1,000 rounds kagad yun. Bilhin nyo. So, pag nag-perform ka ng puja, para ka nag-puja for 1,000 days. Ilang taon yun? Sa isang taon, ilang days? 365. No? So, 1,000, di tarang 3 taon ka nabuno mo agad yung 3 taon na, kung araw-arawin mo, 1 month, diba? So, parang lifetime ang katumbas niya pa nag-perform ka ng devotional service this month. Kaya, take advantage of this month. Mag-chant kayo na mag-chant, mag-offer kayo, mag-puja kayo, diba? Anong kirtan kayo, kasi hindi nyo alam yung benefit, yung magiging benefit. Kahit hindi naintindihin, darating na lang yun. Magugulat kayo isang araw na lahat ng mga devotional service na pinerform nyo, i-accumulate lahat yan. Magkakaroon kayo ng parang naiipon yan. And then one day, kung ano yung dinidesire nyo sa heart nyo, bigla nyo na lang, magugulat na lang kayo na eto na yun. Diba? Mabibigla na lang kayo. Dahil sa Kartik month, gano'n ka-powerful yung Kartik month.
Pag walang Kartik month, wala tayong pag-asa. Diba? Hindi nga tayo, hirap na nga tayo mag-chant ng ano eh. Diba? Ng 16 round, hirap na hirap tayo, diba? So, yung spiritual benefit, hindi natin ganong na-experience. But dahil sa buwan na to, ano to, special month, magical month. May magic, hindi lang nadudoble. Ha? Kumbaga sa peryahan, bibigyan triple lang pag tumaya ka. Pero sa Kartik month, hindi lang triple makukuha mo dyan. 1,000-fold. Diba? Ganun katindi itong Kartik month ko. Hindi nga lang 1,000, hindi. Pag sinabing 1,000, hindi 40,000, 1,000. Maaaring 100,000, di ba? 200,000, 500. Hindi natin alam kung ano, kung ilang fold yun. Ganun ka na to powerful. Especially, di ba? Especially kung nasa holy place kayo. Kung nasa Brindaban kayo. Kaya pag Kartik month, dahil pupunta ang Brindaban. Dahil sobrang daming mercy nandun. Kahit nandun ka lang, ang daming mercy makukuha pag Kartik month. Sabi nga nila, pinamimigay yung bhakti. Sa Kartik month, libre yung bhakti, pinamimigay lang yan. Ano, free taste. Di ba, pag pumunta sa mga ano, may free taste. O yan, o, pag dumaan ka doon, kahit hindi mo naman gusto, aabutan ka. Ganun doon, pag pumunta ang Brindaban, kahit wala kang intensyon na maging ano, devotee ni Krishna, aabutan ka, makukuha mo. Madidevelop sa yung ano, yung bhakti, yung ano, yung attraction ni Krishna. Ano pa kaya yung may mga intention, di ba? So lalong na ano na nurture, na cultivate. Ganun kay special tong Kartik month. Kaya wag yung sayangin, samantalahin natin na meron pa tayong ilang ano, pang ilang days pa lang ba ngayon, pang 10 pa lang. O pang 11 pa lang. So marami pa, 19 pa. So take advantage yung natitirang yung remaining days kasi malaking benepisyo yun. Okay, yun nung nakaraan, diniscuss natin yung 1 to 4, ngayon 5 to 8, tapusin natin yung ano. Ito yung dadaan natin mamaya, kakantayin, Damodar Astakam. Damodar means the Lord Damodar. Asta means 8, no? 8 prayers. Asta. Yeah, Guru Astakam, no? 8 verses, glorification. Astasati, di ba? 8. Asta means 8. Saki means overdose. Okay, number 5. Pamigay niyo yung mga kopya para makasunod kayo. O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair. Bata pa lang si Krishna, ano na eh, naka-dreadlocks na eh. Hindi, locks ibig sabihin no, ano, parang curly. No? Goldilocks. Oo. May pagka-curly. Pagka-curly yung buhok niya. Oo. Things with red. So palaging merong parang yung buhok ni Krishna, palaging parang merong nakukulayan ng pula. Bakit kaya? Saan galing yun? Kasi lagi siyang hinahalikan ni Mother Yashoda. So yung lipstick or yung lipstick Mother Yashoda, napupunta palagi kay Krishna sa buhok niya. Kasi because is kissed again and again by Mother Yashoda. So ganun siya. Ganun. Parang cute na cute talaga si Mother Yashoda at Krishna. Palagi siyang hinahalikan. Alam mo yung, di ba yung manang mga bata? And your lips. So, ito kaya dapat natin na lagi nakikita lahat ng mga picture ni Krishna. Palaging red yung lips. Kasi kinukumpara sa bimbo fruit. Yung bimbo fruit, ano raw yun eh, parang cherry na pulang-pula. Basta sobrang red talaga. Oo. Your lips are reddish like bimbo fruit. Nakita nyo lahat ng mga picture ni Krishna palaging red lips. May this beautiful vision of your lotus face may be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are no use to me. So, nag-pray na ito isang sage. So, hindi siya interesado sa ibang benedictions, ibang mga boons. Gusto lang niya na palaging makita, mag-manifest sa kanyang heart, yung lotus face ni Krishna. Okay, number 6. O Supreme Godhead,
I offer my obeisances unto you. Nakita nyo, ito na, babanggitin na yung mga iba-ibang names ni Krishna. O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me. By showering your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. So Krishna, he has unlimited names also. Huh? Ananta, what do you mean by Ananta? Ananta means unlimited. Huh? And Vishnu, we know who is Mahavishnu. So iba-ibang ano to eh. According to names, iba-ibang rasa, iba-ibang melos, relationship. Tawag natin si Krishna. Ina-address natin yung Supreme Godhead according to our relationship sa Kanya. Halimbawa, yung iba, wala silang personal relationship. Impersonal yung ano nila, connection. Kaya ang tawag nila, our Creator. Diba? Impersonal, our Provider. Diba? So, wala silang personal relationship. But yung mga pangalan na to, like Damodar, Shamasundar, mga personal names yan. Mayroon niyang intimate connection. Yung mga names na yan, very special. Pag in-address mo si Krishna as Damodar, ibig sabihin, you are connected to the childhood pastime of Krishna. And in Vrindavan, hindi nila binabanggit yung mga ibang names. Like Vishnu, yung Master. They don't call Krishna as Master. Pero dito, binanggit na yung iba-ibang relationship eh. Yung other individuals na meron silang spiritual faith or religious faith, inada sila, O Lord, O Master. Diba? So yun yung relationship nila. Master and servant relationship. But yung Damodar is a special name. Ang relationship niyan, mother and child relationship. So, parang na-reverse, di ba? Na-reverse. Kasi nasanay tayo na nasanay tayo saan? Son, we are the children of our Father, di ba? So ngayon, itong Damodar baliktad. Yung tinatawag natin Father, child na natin ngayon. Ikaw yung magiging parents. Di ba? So very special. As a parent, you will protect the Supreme Protector. Di ba? Ganun ka-special itong matan to. Merong sweetness. Kaya nga sabi nila, ito yung pinaka-sweet na the sweetest pastime. Lahat ng mga pastime ni Krishna, ito yung pinaka-sweet sa lahat. Kaya 1 month nila gusto i-celebrate. Dahil talagang very attractive. Gusto nila ng mahabang celebration. Hindi lang isang araw, isang buwan. Sa Vrindavan kasi, lahat ng ginagawa nila, palagi nilang chinachant yung name ni Krishna. Kaya rin, nagluluto sila. Nagluluto, yung mga mother yung sa nagluluto. Anong ginagawa ng Marisol? Ano sinasabi? Makanta. Diba? Kanta. Anong kinakanta? Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Pinapatulog na si Krishna. Papatulogin, ano nakakantahin? Govinda Damodara Madhaveti. Nag-ano sila, naggagatas ng baka, yung mga gopis. Ano kinakanta nila? Govinda Damo. So, they always sing Govinda and Damodar. Yung Damodar pastime kasi, yun lang palagi nilang gina-glorify. Gusto nilang palaging maalala. Palagi nilang naalala yung pastime ni Krishna, Damodar. Lagi nilang kinakanta yun. Pag nagwawalis, sa umaga pa na nagwawalis yung mga elders. Ano ang kantay nila? Dara Madhaveti,
Govinda Damo Damadaveti. So yun, sa Brindaban, wala sila ibang binabanggit kundi names ng ni Krishna. Pati rin ngayon, time na to, pag bibili ka, sabihin mo, Radhe Radhe. Hindi dito sa atin, pabili po, tao po, sa Brindaban hindi, Radhe Radhe. Pasuturo mo lang, pas bibigay supli. Hindi ka magpapasalamat, walang thank you. Thank you. Papagalitan ka na, sabi mo thank you. No thank you. Radhe Radhe. Para ka ng ano, ng rickshaw. Ano sasabihin mo dito sa atin? Rickshaw, rickshaw. Doon hindi. Sasabihin mo, Radhe Radhe. Ngayon bababa ka, sabihin mo para. Para. Doon hindi. Sabihin mo, Radhe Radhe. Di ba? Pag umaga, ano sabihin mo pag may nakita ka mga tao? Walang good morning doon, good morning. Hindi ako papagalitan ka nun. No good morning. Radhe Radhe. Sa tanghali, ganun din. Sa gabi, ganun din. Radhe Radhe. So lahat na Radhe Radhe. Ano ba ron? Ha? Sila, no? Radhe Radhe. Oo. Pag nagbabike ka, motor. Hindi, iba, hindi sila gumagamit ng busina. Radhe Radhe! Radhe Radhe! Tapos pag naano mo, nagalit sa'yo, Radhe Radhe! Radhe Radhe! Diba? Kahit galit, Radhe Radhe pa rin. Diba? Tapos para makasundo, mayroon silang disagreement, sabihin mo nila, Radhe Radhe. Papatawarin ka na nun. So, papatawarin ka. Dati nagbabay kami, nasigasaan ako eh. Nagalit sa'yo, sabi ko, Radhe Radhe. Ngumiti na siya. Lumambot na agad yung puso. Okay. So, yung communication sa Brindaban always connected to Radharani and Krishna's name. Kung meron ang gusto sabihin, kasi may language barrier, hindi kayo magkakaintindihan eh. Diba? Sabihin mo lang, Radhe Radhe, maintindihan na yun. Alam na nila yun. Radhe Radhe! Okay, Radhe Radhe. So, in Brindaban, they always chant the name of Radha and Krishna. Yun yung mood doon. Wala silang iniisip, palagi silang absorb sa chanting ng names ni Radharani at ni Krishna. Okay, number 7. O Lord Damodar. Okay. Ito, yung history, parang may history ito eh. Kung bakit naging sino nakakaalam bakit naging uno, yung dalawang anak, two sons of Kubera. Who is Kubera? Treasurer ng mga demigods. Okay, demigods. The treasure of the demigods. Parang God of wealth. Kaya kikip ng mga wealth. So meron siyang anak, si Kubera kasi Manigrib. Manigriba. Nana Kubar ka Manigrib. So ano yung story? Ano nangyari? Sinakala ng story. Ba't naging ba't naging Arjun tree? Nag-pre-love. Ha? Alam niyo yung story? Kasi lagi natin binabanggit yung name sila dito pag sila-chant natin ito, Kuberat Majaw Badha Murtay Bayadbat Waya Mutitaw Bakti Bajaw Bitaw siya. So, Kuberat Majaw. Sino yung two sons of Kubera? Manigriba and Nala Kubar. So, ano nangyari sa kanila? Ano connection nila sa Damodar pastime? Sila, mga kahoy. Wala ko sila Kahoy. Okay. Na sila. Nakor sila ni Narada Muni. May pagkakataon na sa dahil sa sobrang opulent ng kanilang pamumuhay, na-neglect na nila yung spiritual practice. Tapos nag-enjoy sila, na naliligo sila sa ilog with girls, di ba? Na may kasamang mga babae na nakaubot-ubad sila. And then dumaan yung rishi, si Narada Muni, which is the pure devotee of Krishna. And then ngayon hindi nila na notice na dumaan pala yung sage, yung holy person. Nakita sila sa ganong eksena. So ngayon, yung si Narada Muni, kinor sila na maging puno.
na maging puno. Dahil, bakit sila kinors na maging puno? Para hindi na nila kailangan magdamit pa, umaraw man o umulan. So, kaya sila kinors na maging puno. Tapos, ang sabi ni Narada Muni, ang makakapag-release lang ng curse sa inyo, si Krishna, yung Supreme Personality of Godhead, si Krishna, na darating na ngayon, time na to, para siya yung magre-release sa inyo sa course na yan. So, yun yung ano. And then, the Damodar Pastime Lila came. So, eto na. Tumubo sila bilang puno dun sa backyard ng tirahan nila Krishna. So, yun. Dali, ikaw na mag-release. Kung paano sila na-release. Tama yun. Actually, itong dalawang to, ano sila eh, anak sila ng devotee, kasi si Kubera devotee yan, demigods yan eh. So, since birth, mga devotee yung mga yan. Diba? Mga devotee. Ngayon, alam mo naman, ito yung ano yan eh, yung story, yung parang lesson behind. Kasi, maraming mga born Brahmin in a Brahman family, born in devotee family, medyo meron silang ego. Medyo ano sila, pop up. Kasi nga, meron silang, they took birth in a very prestigious family. Diba? Ganun din, not only... Enter ox in train. Ano yun? Aribol. Okay. So, hindi lang yung mga sa spiritual sense, kahit sa material sense, iba yung mga pinanganak sa royal family, sa mga may kayang pamilya, medyo papapandating, di ba? Showy, mayayabang, di ba? Parang, di ba, pag na-encounter natin, akala mo sila may-ari ng mundo, sila may-ari ng kalsada. So, ganyan, natural na attitude ng mga tao. Kapag nanggaling sila sa isang prestigious na family o well-to-do family, or mga nasa higher level and status ng society. So in Vedic times, yung mga nasa Brahmin family, no, if you took birth in a Brahman family, kayo yung head of society. Kumbaga, mataas ang tingin sa inyo. So, ngayon, siyempre, yung mga medyo meron silang ego, di ba? May mga ego yan. Ganon din sa mga sa devotee, lalo kung pumunta kay India, very prominent na mga ganyan. Minsan discriminate nila yung mga westerners, mga foreigner, kasi hindi naman tayo take birth in a Brahman family, sa devotee family. Yung mga Indian, may ego yan. Kami, since birth kami mga devotee, nasa Brahman family. So, ganon, meron silang So, ganon nangyari doon sa dalawa, sa anak ni Kubera. So, because they were born, no, si Kubera siya yung pinakamayaman eh. Siya yung keeper of the wealth ng mga demigods. Siyempre, bilhin mo naman, yung tatay mo, gano'n, di ba? So, medyo papapadating mo yan, di ba? Medyo, parang feeling privilege, privilehiyo, parang gano'n. May privilege ka sa lahat ng mga bagay. So, ngayon, pumunta sila ng holy place, sa Ganga. Actually, sa Ganga sila naligo eh. Ngayon, pumunta sila sa Ganga, sa holy place. So, ano dapat gawin pag pumunta sa mga sacred place? Di ba? Ito yung isa pang lesson. Ang ginawa nila, nag-enjoy sila. Hindi sila nagpunta ron for spiritual purpose. So, parang warning dito na pag pupunta ka ng holy place or holy land, you should know yung intention mo, ano yung purpose mo. Pupunta ka doon para diba? Vacation. So, marami din gano'n, mga case, no? So, ngayon, sabi maano mo yun, hindi mo kilala yung mga tao ron. Kasi holy dam yan, holy place. So, maraming mga tao dyan, mga sages, mga saintly personality. So, minsan, nagdi-disguise sila like a beggar, mga gano'n. So, pag na-open mo yung mga yan, di ba? Ano naman yung bhakti na na-accumulate mo, masisira yan. Diba? Para mad elephant offense. Kaya hindi mo alam. Kaya dapat very cautious and very careful dealing with different types of people in the holy place. Ngayon, nagpunta sila sa Ganga,
Hindi para perform ng spiritual activity. Para mag-enjoy. Nagsama pa sila ng mga kanilang mga girlfriends or mga babae. Mas hindi lang yun. Nag-intoxicate sila. Nag-inuman sila doon. Actually, sobrang intoxicated nila, nag-inuman sila. Ngayon, dumaan si Narada Muni sa saintly person, no? Dumaan, hindi nila napansin, binaliwala nila. Tapos continue pa rin sila sa ginagawa nila. Tapos, naked na sila. So, kabastusan yun. Diba? Hello! Ngayon, nangyari, Narada Muni. Actually, hindi naman siya na-offend eh. Gusto nilang turuan ng lesson itong mga to. Kasi naawa siya. Biruin mo, anak ni Kubera, ng demigod, ng Brahmin. Tapos ganun yung attitude, ganun. So ngayon, gusto niya gusto niyang bigyan ng lesson para ma-realize sila na mali yung ginagawa nila na inappropriate. Kaya kinurse sila ng lifetime, no? Lifetime, not kinurse sila, lifetime. I will curse you to become a tree for so many lifetimes. Unlimited lifetime. Di ba? So parang walang katapusan. Then, suddenly, ito na. Kasi nga, a devotee is always a devotee. Kahit ano pa mangyari dyan, ma-fall down ka, ma-intoxicate pa yun ng mahabang panahon, ma-realize din nila yung pagkakamali nila. So yung dalawang magkapatid, suddenly, na-realize sila na mali yung ginawa nila. Na-recognize sila sa Narada Muni, sa very saintly personality. So nag-story sila, humingi sila ng pahumanhin. Inamin nila yung pagkakamali nila. Please forgive us. But a curse of a Brahmin or a saintly person, hindi na pwede mabawi yan. So ang ginawa ni Narada Muni, in-upgrade na lang. Di ba? I-upgrade na lang natin. Kasi nandyan na yan eh. Kung baka pag umorder ka, non-refundable, so gagawin mo, i-upgrade mo na lang, papalitan mo na lang. Okay. He will take birth as a tree, but on the courtyard of Krishna, of Nanda Maharaj. And Krishna will come to deliver you personally. So, nung narinig ng dalawa yun, nung narinig nila, sobrang saya nila. Kahit umabot pa ng thousands of years bago pa dumating yung time na yun, napakasaya nila kasi si Krishna mismo ang maglilibre sa kanila. So, they accepted yung curse. Tinanggap nila yun kasi nga, inamin nila yung pagkakamali nila, and they are willing to wait for thousands of years. Biruin mo yung nila, yung patience nila. Nag-antay sila ng napakahabang panahon para ma-receive nila yung mercy ni Krishna. Eh tayo ilang taon pa lang tayo, di ba? Naiinip na tayo. Di ba? So yun, may yung mood nila ngayon. Yung devotional mood nila. Bumalik pa rin nila, di ba? Lumambot pa rin yung puso nila. Diba? Kasi temporary lang naman yan eh. Yung fall down, yung kalimot natin sa spiritual life natin, temporary lang yan. Once na naging devotee na kayo, hindi nyo na makakalimutan yan. Temporary lang yan. Mag-antay lang kayo mercy ng isa pang devotee, sila yung magtutulong sa inyo. Diba? Kaya pag may nakita kayo hindi na dati na pa-practice, tapos huwag niyo i-condemn, huwag niyo naman pahiyain pa, di ba? Hindi ganun yung mood. Kasi temporary lang yan, hindi mo alam, baka pag bumalik yan, mas pa sa'yo, mas sincere pa sa'yo. So, pag may nakita ka, mo lang, bigyan mo lang ng mercy pa rin, association, di ba? So, wag mo So, ganun nangyari sa dalawa. Na-realize sila, na nagkamali sila, so they accepted. Kaya nangyari, they become great devotees, no? Ginawa pa sila ng ni Narada Muni, saglit lang yung association niya, pero nagawa niyang great devotees kasi willing sila mag-antay, di ba? Antay nila. So, paano sila naging great devotees kasi si Krishna mismo nag-libre sa kanila. So, ang ginawa ni Krishna, nung tinali siya sa grinding mortar, ang ginawa niya, hinila niya ngayon yan, nakatali siya. So ngayon, nasa likod lang yan. Diba? So may dalawang puno. Yun na yun. Si Nana Kubar at si Manigriv. Doon sila pinanganak sa courtyard. May dalawa yan. At mayroong space sa gitna. So pagdaan ni Krishna, actually, ang nangyari dyan,
Hindi naman yung grinding mortar nagpatumba dyan eh. Kasi na-touch ng lotus feet ni Krishna yung dalawang puno. Kaya, kaya pagka-touch ng lotus feet ni Krishna sa dalawang puno na yon, immediately, na-liberate sila. Lumabas yung tunay na form nila, original form as the two demigods. Mas nabiyak na yung puno, bumagsak na. Diba? Yun yung dahilan kung bakit nabiyak yung puno, bumagsak. Okay? So, nung pagkalabas ng dalawang demigods, nag-circumambulate sila kay Krishna, nag-offer sila ng prayers at pasalamat sila. And they went back to their original place, no? Sa spiritual world. So, the curse of Narada and made into great devotees by you, in your form as baby tied with rope to a wooden grinding mortar. In the same way, please give to me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. So binigyan sila ng yung na-mercial pa sila, natin nilang liberation? Prema bhakti, nakuha nila, di ba? So hindi naman binibigay ni Krishna, bihira-bihira. Pero naibigay nila sa dalawang di ba? Pero yun mo dati, nag-i-intoxicate mo yun, talaga sobrang di ba? So hindi natin alam. After so many years, na-liberate sila. Na-achieve nila yung dinidesire ng bawat devotee. Okay, last verse. So, itong verse ito yung pinaka-final verse. Dito na nabanggit yung name ni Radharani. O Lord Damodar, I first of all offer my obeisance to the brilliantly effulgent rope. So, doon siya nag-offer ng obeisance sa tali. Sabi ko, ba't dito yung mga devotee, pati tali, wino-worship? Why? Ba't naging glorious yung tali? Kasi yung tali na yan yung bind sa belly ni Krishna. At alam niyo ba ano yung ano yung talagang, di ba, nung tinatali si Krishna ni Mother Yashoda, palaging kulang. Di ba? Palaging kulang. So, ilan yung cows sa nila Nanda Maharaj? Ilan yung cows? Kung natatandaan nyo. How many cows? Ha? Ilan yung cows nila? 9 lakh. So, 1 lakh is 100,000. So, 9 lakh means 900,000 cows. At yung bawat cow nakatali yan. So, nangyari itong puzzle na ito umaga. So, hapon na, hindi ba sila tapos magtali? Lahat ng mga tali, pinakuha na ni Mother Yashoda, hindi pa rin talaga may tali si Krishna. So, naguluhan na sila. Bakit ganon? Wala na tayong tali. Naubos na ng tali rito, kinuha na namin lahat. So, then, dumating si Radharani, may dalang tali. Inabot na kay Mother Yashoda. Anong tali yun? Napakaiksi nun yung tinatali sa buhok ng mga bata para meron silang ponytail. Sa Brindaba kasi ganon eh. Yung mga bata, meron dalawang ponytail na may tali dito. Yung mga estudyante namin gano'n palagi may talent. Pag walang talent, di pa papasukin. O pinapakuha. Gano'n lang kayo siyon. Parang ribbon. So inabot niyo, Radharani. Sabi ka ni Mother Yashoda, ano magagawa nito? Hindi nito. Pero siyempre, si Radharani, very dear kay Mother Yashoda yun, natuwa rin siya. Sige na nga, pagdugtongin ko. Yung pinagdugtong na niya, natali na niya si Krishna. That's why we are offering to the obeisance to the rope. Kasi mahal ni Radharani yan. Yan yung tali ni Radharani. Galing sa buhok ni Radharani yan. Yun dahilan bakit why we are offering. Very glorious. Yan yung nakabind sa belly ni Krishna. Yung tali ni Radharani. Kahit ubusin pa natin lahat ng mga tali, hindi natin mababa yung Krishna. Kasi Krishna is Ananta, unlimited. Beginningless and endless. So how can you bind that? Diba? It's not possible. But only Mother Yashoda. Only Radharani. So only the devotees can capture Krishna. If you have the bhakti like Mother Yashoda and Radharani, then you can bind Krishna. I then offer my obeisances to your belly, which is the abode of the entire universe. No? Sa Bhagavad Gita, di ba?
Dinidescribe yung belly daw ni Krishna. Nandyan daw ang lahat ng whole cosmic manifestation. Ha? So, paano mo matatali yun? Yung buong universe. It's not possible, di ba? I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani. Ha? Ramo Radhakiyai Twadiyai Priyayai. Ito yun eh. Namo, I offer, may bless them. Radhikayai. Most beloved Srimati Radharani. So kaya nga, Radha Damodar. Kasi si Radharani talaga yung dahilan kung bakit natali si Krishna. And I offer all obeisances to you. So Krishna, who displays unlimited pastimes. So Krishna has unlimited pastime. Napakarami niyang pastime. But this one pastime of Damodar pastime is the most special pastime. The most sweetest pastime. Huh? The most glorious. Huh? The most auspicious. Kaya, we celebrate for 1 month. Hindi at mas kami na kapanganakan ni Krishna, isang araw na natin sineselebrate, di ba? Ibig sabihin, mas glorious pa itong Damodar Lila sa appearance ni Krishna. Ganon ka-glorious. Okay! Jai Sisi Radha Damodar ki Jai! Sisi Yasoda Damodar ki Jai! Okay, any question? Bago tayo mag-Damodar Astakam. Meron kayong question? Wala po ba? Hindi mo sayang malalaki na. Malalaki. Question? Bigyan ng malaki. Meron kayong question? Magawa ng question, mag-start na tayo. Damodar Astakam. Continue na lang natin next meeting. Okay? Okay. Damodar